Hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, dahil po sa sobrang pagkapikon ng mga pare, dito nga po kay Senate President Chis Escudero, dahil mukhang ang ginagawa ng ating SP ngayon ay delaying tactics or baka nga nabayaran na, di umano, diba? Ni former President Duterte, naghimutok. Nagagalit na po ang ibang mga kaparian sa ginagawa ng ating Senate President. At alam nyo ba kung ano yung tinawag nila, kung ano yung bansag nila kay Senate President Chis Escudero ngayon? Tinawag po nila itong tamad. Tamad nga naman. 'Di ba mga minamahal? Kasi kapag sinabing na-impeach, in-impeach, dapat forthwith. Diba? Agad-agad, without any interval or without any delaying tactics. Kaso ano yung ginagawa ngayon ni SP? Diba? Siguro nangangarap din atang maging vice-presidente, kaya kinukondisyon ng sarili. So anyway mga minamahal, panoorin nyo kung paano tinawag na tamad. Kulang na nga lang tawagin bastos ng mga religious leader itong si Senate President Chis Escudero. Pakinggan nyo ni-real talk ng mga pare itong si Quezon. O ito, panoorin natin. Mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Sa inilabas na impeachment calendar ng Senado, sa Hulyo pa, balak simulan ang paglilitis. Ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, nauna, hindi sa Hulyo. Narinig nyo, mga minamahal? Tama nga naman. May pangangatwiran din naman itong mga religious leader na to. Diba na kapag sinabing forthwith, agad-agad, agaran, without any delaying intervals, or without any delaying tactics. So alam nyo naman na madaming grounds itong si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Na nakitaan ng mga kongresista, biruin nyo, 4 ba naman yung nag-file, 'di ba, ng impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte kasi meron silang nakitang culpable violation and graft and corruption na ginawa itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Una, yung failure to properly account the 125 million confidential funds sa OVP taong 2022. Yan yung pinakauna. Pangalawa, ito yung sa culpable violation of Constitution and graft and corruption, to yung tinutukoy natin. Pangalawa, mga minamahal, ito, makikita ninyo. Pangalawa, failure to account for over 650 million in additional confidential and intelligence funds for the OVP and the Department of Education. Diba? Kaya alam nyo, mayroon akong nakitang babae, diba, na sobrang ganda, sobrang Latina. Diba? Uso yun yung word ngayon. Sobrang Latina. Pero hindi alam kung ano yung COMELEC. Diba, it's very quite and alarming na madami lang magagandang tao sa bansang Pilipinas pero hindi aware. Diba, kulang sa kaalaman. COMELEC hindi alam. Walang knowledge about sa COMELEC. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa iyo na bakit si Vice President Sara Duterte nung naging Department of Education Secretary, binaboy niya mga minamahal ang DepEd. Bakit niya binaboy? Diba? Makikita ninyo na hindi binigyan pansin ni Vice President Sara Duterte, pinagtuunan ng pansin ang DepEd. Bakit? Kasi gusto niya yung mga voters bobo lang. Gusto niya yung mga voters uneducated. Kaya hindi tumataas yung value ng mga Pilipino kasi tingnan ninyo, hindi ba lang pinapahalagahan yung Department of Education na kung saan dapat sana mayroong knowledge, mayroong learnings. Diba, yung mga kabataan, hindi nila ini-improve yung system ng education kasi takot sila na tumalino
ang mga botante. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito lang yung napansin ko nung naupo. Bilang Vice President itong si Sara Duterte, binabuyang DepEd, ayaw niyang maging matalino ang mga sumusunod-susunod na generation para nauuto lang nila sa komunista nilang pag-iisip, pangisipan. Alright, yung pangatlo, refusal to attend the budget hearings and answer question regarding the OVP and DepEd budgets, violating the constitutional system of check and balance. Naalala nyo mga minamahal nung pinapatan si Sara Duterte sa mga budget hearing, instead na dumalo, ay ayun, pumunta doon sa Calaguas Island, naglagalag doon sa concert ni Taylor Swift, umattend doon sa Binyag, Kasal, diba, sa Cebu. Instead na umattend sa budget hearing, mas inuna pa ang paglalamierda. Kasi sa akin, mga minamahal, kung wala ka naman tinatago, sobrang bilis mo lang masagot ang mga katanungan na ipinupukol sa'yo kung sa tingin mo, sa sarili mo, wala kang tinatago. Pang-apat, misuse of 2.735 billion in confidential funds during her tenure as Davao City Mayor. Naalala nyo, alkalde pa lang itong si Vice President Sara Duterte, pero lumobo, bumulwak yung confidential funds niya. Partida nung pandemic, if you will remember mga minamahal, pandemic ha, nagkaroon si Vice President Sara Duterte ng humigit kumulang 420 million. Every year yon. 4 na taon may 420 million. So, saan nila kinuha yung pondo? That during that time, pandemic. Diba? Oh, panglima sa culpable violation of the Constitution and graft and corruption, yung attempted to again request 500 million and 150 million of confidential and intelligence funds for the DepEd and OVP for 2024. Humihingi ng humigit kumulang 650 million itong si Sara Duterte, but so far hindi naman siya napagbigyan, and maganda, 'di ba? Kasi hindi niya nauto yung taong bayan, yung mga kongresista. Talagang ipinaglaban ng mga kongresista yung budget na yan kasi si Leni Robredo nga, mga minamahal, 'di ba? Si VP Leni, hindi nga nagkaroon niya ng sobrang laking confidential funds, kaya hindi nila matira-tira si Leni noon ng issue sa confidential funds kasi wala namang confidential funds. Ang tanong, saan gagastusin ni Sara Duterte? 'Di ba? Yan yung pinakatanong. Saan gagastusin ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds na yan? Kasi yung niya, yung 125 million niya, mga minamahal, hindi naman yun confidential eh. 'Di ba naalala ninyo, may reward of payment. Paano naging confidential yun? Yung payment of reward, paano naging confidential yun? 'Di ba? Yung purchase of information, rental safe houses, food, supplies, incentives, paano naging confidential yun? 'Di ba mga minamahal? When you say confidential, yung mga surveillance information, 'di ba? Kaso hindi naman confidential eh. 'Di ba? O pang-anim, iniwan ni Vice President Sara Duterte, 'di ba, na may 12 billion disallowance suspension. 'Di ba? Pang-pito, 7 billion unliquidated cash. O, pang-walo, leaving over 15.4 billion in unutilized funds at DepEd taong 2023. Tapos may mga ghost students pa. Diyos ko, mga minamahal. At yung pang-siyam, rig bidding for laptops and other electronic devices. It's very quite alarming, mga minamahal, kung paano naapektuhan yung mga Pilipino sa mga projects. Nagsasuffer tayo nowadays kasi yung pera, yung funds na supposedly ginagamit sa taong bayan, nakaka-apekto sa atin ngayon kasi hindi natin napapakinabangan. Diba alam niyo yung manipulation ni Vice President Sara Duterte sa mismanagement niya sa confidential funds and corruption, talagang garapalan. And bakit hindi pa siya nagiging accountable sa sitwasyon na to? Diba kaya dapat ma-impeach at hindi na makatakbo muli si VP Sara Duterte nang sa ganun, wala na.
'Di ba? Para hindi na pamamarisan na ulit yung mga ganitong sitwasyon. Alright, mga minamahal, yun lamang po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.